sa nag-iisang taong nakipagsapalaran sa abroad. Ang nasa isipan nila is ang sarap-sarap ng buhay ng nasa abroad. Ang nasa isipan nila is naliligo kayo ng pera. Hindi nila iniisip na kung ano ang ini-income ninyo dyan, ay yun din naman ang lalabas ninyo, di ba? Yun din naman ang pinambibili ninyo. So, the cost of living abroad is very expensive na hindi nila yun nakikita. Ang nakikita lang nila is yung palitan ng pera pag pinapasok at pinapadala dito sa Pilipinas. 'Di ba? Karamihan sa atin, pag may nakikitang umaangat ang kapatid natin o kamag-anak natin, doon tayo lahat kumakapit. Kaya hindi nagiging mabilis ang pag-angat ng buong angkan. Nagiging makupad, nagiging mabagal, at nagiging matumal ang pasok ng blessings. Kasi isa lang yung inaasahan ninyo. What I'm pointing out is, bakit hindi tayo magporsigi ang bawat isa sa atin? Andyan sila handang tumulong, pero wag tayo na iaasa natin sa kanilang lahat. Yung dream car mo, yung gusto mong makabili ng sasakyan, pero hindi mo pinaghirapan, hiningi mo sa kamag-anak mo, sa auntie mo, sa ate mo, sa kuya mo, sa nanay mo, sa tatay mo na nagpapakakuba na nagtatrabaho doon sa abroad. See? Kung bawat isa sa atin, kung bawat isang miyembro ng pamilya natin ay kakayod, for sure, ang bilis ng pagyaman ng angkan, ang bilis ng pagyaman ng lahat ng miyembro ng ating pamilya. Kasi hindi naman tayo aasa sa isa't isa, di ba? Paano na lang? Let's look at it into a bigger picture. Paano na lang kung yung nasa abroad na yan? Paano na lang yung manager na kapatid mo na nandito sa Pilipinas o kung sino man ang nag-iisang may trabaho sa inyo o may source of income na yan, ay magkasakit? Yun pa ang masama. Kasi kung wala na silang silbi, hindi na natin pinapansin. Totoo, hindi. Ayan na, bato-bato sa langit, ang tamaan, for sure, mabubukulan. Huwag ganon. Pipigain natin hanggang sa pinakahuling sentabo ay kukunin natin sa kanila. Isipin din natin na yung kapatid natin, yung kamag-anak natin na nagpapakahirap ay may sariling mga plano sa buhay. May mga ambisyon din yan sa buhay. May mga gusto rin niyang makamit sa buhay. Kung ikaw wala ka pang capacity to help your mom or your dad, the best way that you can, mag-aral na mabuti. Huwag mag-aksaya, huwag maging barkadista. When I was turning already, I have 2 younger siblings na nag-aaral pa nung college.